Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksa na mapapakinggan ninyo ngayon ay kung papaano natin malalaman ang tunay na mga ngaral ng Diyos. Halina at atin ng pakinggan si Brother Eli Soriano. Kung papaano makikilala ang tunay na mga ngaral. Unang-una sa lahat, dito sa paksa po na inyong pinili, mga kababayan, ito'y pinili nila, no? Kapatid na Dani, pinili nila ito? Pinili nila ito? Nagpapili ka? Mga ilan? Hindi, ilan ang paksang pinagpilian? 8. Ito po ay pinili ng karamihan sa inyo na ito ang ating mapag-aralan ngayong gabi. At gusto ko po na ipaglingkod sa inyo yung mismong gusto nyo na ating pag-aralan. At ito nga po itong paksa kung paano makikilala ang tunay na mga ngaral. Unang-una sa lahat, siguro nagkakaintindihan na po agad tayo pag sinabi ko sa inyo, may mga ngaral hindi tunay. Kasi yun lang naman po ang implikasyon nun eh. Pag meron sinasabing tunay, ay meron pong hindi tunay. Kaya lang naman po lumitaw yung salitang tunay dahil nga nagkaroon ng mga hindi tunay eh. Nakita niyo po ibig ko sabihin mga kababayan? Tingnan ninyo nung ang ating Panginoon Kristo ay nasa lupa, isang Kristo pa lang ang nangangaral noon. Hindi pa sinasabi yung salitang tunay na Kristo eh. Pero nung hulaan niya na sa mga darating na panahon lilitaw ang maraming bulaang Kristo, doon lang po nagkaroon ng curiosity sa mga tao para kilalanin yung tunay at hindi tunay. Kasi meron nga pong lumitaw ng mga hindi tunay. Pero nung nananatiling iisa pa lang naman ang Kristong nangangaral sa mundo, hindi na kailangan yung adjective na tunay eh. Kaya lang naman kailangan yung tunay para i-distinguish yung peke, yung falsifikado. Kaya sa ating paksa, agad na po nating dapat mapansin, pag pinag-uusapan yung tunay na mga ngaral, tiyak na tiyak po merong hindi tunay na mga ngaral. At yan po'y pinatutunayan ng Biblia. Doon sa Mateo 24, versikulo 24. Ganito po ang nakasulat doon. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirap. Diyan mapapansin nyo agad yung diwa na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat mayroon ng wikang magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Therefore, meron pong maglilitawan, magliligaw lang. Hindi tunay na mga ngaral, hindi mga tunay na propeta. Kung tagurian po sila ng Biblia, sila'y tinatawag na mga bulaang propeta. Dito sa San Pedro, alam nyo yung salitang bulaan eh. Marami na po akong nalibot na lugar sa ating bansa. Kuminsan yung bulaan, hindi nila masyadong naintindihan. Pero sa parting Laguna, Quezon, Batangas, yung salitang bulaan madalas ginagamit yon. Ang kahulugan ng bulaan, sinungaling, impostor, nagpapakunwari, hindi totoo. Yun ang kahulugan ng bulaan. Sinungaling, nagpapakunwari, hindi totoo. Kaya yung sinasabi ng Panginoong Hesus na mayroong magsisilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, at
at magpapakita pa ng mga dakilang tanda at kababalaghan na kung maaari ililigaw pa nila pati ang mga hirang, it's a biblical fact. And we can prove that beyond the shadow of a doubt na sa ating panahon ngayon, talagang maraming mga bulaang Kristo. Kahit walang umamin. Maraming bulaang propeta ngayon, kahit walang umamin. Kasi kung tatanungin mo lahat yan wala namang aamin Miski ako naman, lalo namang hindi ako aamin. Di ba? Sige, sira ba ulo ko, sasabihin ko sa inyo, bulaan ako. Pwede nag-uwi ang kayo ngayon din. Di ba mga kababayan? Wala naman sira ulong magsasabi na siya tarantado, sinungaling siya, nanloloko lang siya. Kumbaga sa nagtitinda ng isda yan, kahit na yan labas na bituka, ang sigaw, sariwa pa rin yung isda niya Ganun po yan tao. Ayun ano na ng tao yon. Kumbaga instinct na ng tao yon na kahit hindi totoo sinasabi niya pa rin totoo yung sinasabi niya, hindi totoo. Ganyan po sa mga mangangaral sa ating panahon. Hindi naman aamin ng Iglesia ni Kristo'y bulaan sila. Sige nga po. At hindi naman natin sila masisisi. Iyo'y dala-dala ng mabuting pag-iisip, ng matinong kaisipan, na kaya sila nagre-relihiyon, alam ng Iglesia ni Kristo, tama yung relihiyon nila. Karapatan nilang maniwalang yun tama. Dahil, kaya nga sila nandun Kahit nga magkandakuba sila sa pagpapagawa ng kapilya, andun pa rin sila Bakit? Yun ang tama Tama o hindi? Tama yun. O kayo, ba't kayo Katoliko? Di ba paniwala nyo, Katoliko, tama? Hindi ba? Maliban na lang, naniniwala kang mali Katoliko, nasa Katoliko ka pa, sira ulo mo. Di ba? Alam mo na palang hindi tama, andyan ka pa. Alam mo, hindi tama yung Muslim, andyan ka pa sa Muslim, sira ulo mo lalabas. Pero kaya ka nagmu-Muslim, alam mo tama yung Muslim. Kaya ka nananatiling Katoliko, alam mo tama yung Katoliko. O ngayon, kaya ka nananatiling saksi ni Jehova, alam mo tama ang saksi ni Jehova. At kaya ka naman nagiging Sabadista dahil alam mo tama ang Sabadista. Pero isa naman ang alam ko. Tanong nyo sa akin kung ano yun. Eto Sabi ng Sabadista, tama siya. Ang pagsamba niya Sabado. Sabi naman ng Iglesia ni Cristo, tama siya. Ang pagsamba niya Linggo at saka Huwebes. Di ba? Sabi naman ng mga born again, tama sila. Ang pagsamba naman nila Miyerkules at saka Linggo. Kayo naman ang tatanungin ko. Huwag kayong magbasa na ng Biblia muna. Common sense na lang. Lahat ba na yon tama? Kung yun lahat na yon tama, bakit yung isa kung sumamba Sabado? Ba't yung isa naman Huwebes? Kung parehong tama yon, sana magkasundo sila sa pagsamba nila, hindi sila magkaiba. Sabi nung isa, si Kristo tao. Naku, huwag mo sasabihin Diyos at mag-aaway kayo. Sabi naman nung isa, Diyos daw si Kristo. Ang katunayan nga, nagbugbugan na nga sila sa kalumpit tanong ko sa inyo, pareho bang tama yon? Pagka may diskusyon sa pagitan ng dalawang tao, ang possibility, dalawa lang. Alam nyo kung ano yung possibility? Maaaring yung isa'y tama o kaya maaaring yung silang dalawa'y parehong mali. Hindi pwedeng pareho silang tama. Hindi possibility yun. Dahil kung pareho silang tama, hindi sila dapat magdiskusyon. Amen? Pero bakit sila nagdidiskusyon? Ang posibilidad, maaaring dalawa silang mali o kaya yung isang tama. Ganyan po. Kaya yung pagkakaiba-iba ng paniniwala sa ating panahon, yan ang pinakamalaking pruweba. Hindi lahat ng mangangaral, tunay na mangangaral. Malay nyo, isa ako dun sa manlolokong sinasabi ng Biblia. Nakakatiyak ba kayo ron? Malay nyo. Lalo na wala kayong hawak na Biblia. Paano nyo malalaman kung niloloko kayo kung hindi? Halika, yung sinasabi niya ba, tama naman ang aral namin, tama. Wala ka man dalang Biblia, sabihin mo tama. Kabisado mo ba Biblia para sabihin mo tama yung sinasabi ng pastor mo? Teka muna, bago ka humatol sa tama o mali, kailangan para makahatol ka ng matuwid
Anong gagawin mo? Pakinggan niyo po, 5:21 ng unang Tesalonica. Ganito ating mababasa. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. O ano ho ang sabi? Subukin niyo lahat ng bagay. Prove all things. Tapos, Ingatan ninyo ang mabuti. at Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. ayun, dun mo lang masasabi na kung alin ang tama, kung alin ang mali. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Yan yung kalawak na tungkulin ng tao yan. Malawak po tungkulin natin, mga kababayan. Sisibihin mo, pinapasubok sa iyo ng Diyos lahat ng bagay. Totoo naman yun sabi ko nga yan kang Biblia. May kausap ako, doktor Yan Biblia, kulang yan. Sabi ng doktor sa PGH, yan Biblia, kulang yan. Ano ka mo, Dok? Kulang yan. Ano ang kulang? Tinanong ko, ano ang kulang? Hindi siya makakibo. Kasi ako, Dok, para masabi mong kulang, alam mo buo. Tama ho, hindi? Meron ka nakitang tao, ay, kulang ang daliri. Bakit? Alam mo, normal sa tao, 10 daliri ang nakita mo 8. Di kulang talaga. Pero para sabihin mo kulang yung isang bagay na hindi mo naman alam ang buo, bobo ka. Kaya nagagalit sa akin si Imanda ko Diretsahan ako magsalita Hindi ba kabubuhan nyo sabihin mo kulang hindi mo naman alam ang buo? Sige, isipin nyo ho. Kaya mo lang masasabing ang isang bagay kulang kung alam mo ang buo. Sabi ko doon sa doktor, bakit Dok? Alam mo na bang buo ito? Nabasa mo na bang buo? Na-master mo na para sabihin mo kulang ito? Inumpisahan ko. Halimbawa, ano ang kulang sa Biblia? Wala siyang masabi. Ako na lang kako, Dok. Sa Biblia kako, may utos, bago kumain, magugas ng kamay. Tama ba yun? Doktor siya. Ano palagay niyo, ano isasagot niya sa akin? Natural, doktor siya, sasagot niya, oo. Sa Biblia kako, sabi, yung dumi, tabunan ng lupa. Yung tae. Tama ba yun, Dok? Tama, ikaw yun. Dok, dito sa Biblia, bawal mag-asawa sa kamag-anak na malapit. Tama ba yun? Ako, tama yun. Palagay nyo, ano sasagot mo kung doktor ka sa mga tanong ko? Dok, dito sa Biblia, yung isang taong namatay sa nakakahawang sakit, bawal hipuin. Tama ba yun, Dok? Tama yun. Katatanong. Alin ho ako kulang sa Biblia, Dok? Nakaganon siya. Kasi yung iba yabang Kulang daw ang Biblia, hindi naman niya alam yung buo. Para mo lang masabing kulang ang Biblia kung alam mo ang buo. Ako naman ang magsabi, walang kulang sa Biblia. Tignan mo kung alin ang kulang. Palitawin mo at papalitawin ko sa iyo. Lahat ng sasabihin mong kulang nasa Biblia. Ayun ang ibig ko sabihin. Para kasi masabi mo, ang isang bagay hindi totoo, dapat alam mo yung totoo. Di ba? Para masabi mo na yung isang bagay ay mali, dapat alam mo yung tama. Ayun. Ngayon, para masabi mo ang mangangaral ay hindi tunay, kailangan kilala mo yung tunay na mangangaral. Yun po ating paksa ngayong gabi. Yung kayo nang hiniling nyo, yung kung papaano makikilala ang tunay na mangangaral. Natural, kung meron tunay, merong hindi tunay. At diyan kayo mag-iingat. Sa panahon natin, kumukulo ang hindi tunay. Buksan mo sa channel 30, maraming hindi tunay. Buksan mo sa channel, puro hindi tunay ang nandun. Buksan mo sa channel, walang tunay doon. Kita nyo? Akala nyo, mahuhuli nyo ko May hindi tunay doon.
Tiyak na tiyak yun. Kaya, para maintindihan natin, tiyak na tiyak, merong hindi tunay merong manluloko, merong mangangwarta. Kaya nga yumayaman kahit na hindi umamin. Kahit hindi umamin na sila'y manluloko, merong isang palatandaan para makita mo yung manluloko. Basa, pakinggan nyo, sa Mikas 3. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya'y nagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay sila'y sasandal sa Panginoon. Kita nyo, pera lang ang gusto nito mga ito, pero nakasandal sa Diyos. At alam mo sinasabi? At magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Tama mo, di ba? Nasa gitna natin ang Panginoon. Tayo totoo. Ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Di ba? Sino totoo? Sila. Nasa kanila ang Diyos. Sabi, ito ang tunay na kongregasyon. Pag hindi ka sumunod, mapunta ka sa karanda-kanda-katangapoy. Di ba? Kaya kung magsasalita sila, malalaman mo, sumasandal sila sa Panginoon Pero pera lang ang gusto nila, sabi ng Biblia. Yung sinasabi ng Biblia na nagsisihatol sila dahil sa suhol, nagtuturo dahil sa salapi. Pero sasandal sila sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon nasa gitna natin? O ano ngayon ang pruweba na hindi sila sa Diyos? Pakinggan nyo sa isang talata ng Jeremias 5:26. Basa. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo, yun ang pruweba lang na maaabangan mo Pag manluloko, pastor, yumayaman. Sige nga. Sino ngayong pastor ang hindi mayaman? Halinga. Sige, magturo kayo. Nang hindi mayaman. Ako, may kilala ko. Ewan ko kung kilala nyo. Pero, sa lahat ng maraing pastor, mayaman ang mga pastor. Kasi, sabi, sa gitna ng aking bayan, nakakasumpong ng masasamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo, nang huhuli sila ng mga tao. Kung paano ang ibon ang kulungan ay napupuno ng ibon, gayon ang kanilang bahay, napupuno ng pagdaraya. Bakit napupuno ang bahay nila? Por medyo di daya. Hindi naman sila makakapuno kung hindi sila mandadaya Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kaya hindi ka makakatakas dun sa ebidensya. Sabihin mo man sa Diyos ka, pero kung yumayaman ka dahil sa relihiyon, di ka makaka-escape sa possibility at sa consequences at sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Pag yumayaman ang pastor dahil sa relihiyon, hindi sa Diyos yan. Tandaan nyo. Yumaman ka dahil sa relihiyon, hindi sa Diyos. Manluloko. Mag-isip kayo ngayon. Lahat ng pastor ngayon, nakapalasyo Si brother, nakatira sa Ayala Alabang, 5 ang mansyon Di ba si brother? Kilala niyo ba yon? Kilala niyo yon? Mahilig sa bulaklak yon. Di ba? Ay yaman-yaman na ngayon, bakit? Natupad kasi yung sinasabi sa Biblia Naglalagay sila ng silo. Miracle oil. Magkano miracle oil? 60. Ang panyo, magkano? 50, 40. Di ba?
Wala pa naman sipon to, pwede ko pa ito. Gaganon-ganon lang mamaya konti, pera na yun kasi kailangan iwagayway ang panyo para raw dumating ang pagpapala ng Panginoon. Pupuri sa Panginoon. Pupuri. Mamaya, mahal na yung panyo na yun. 50, biro mo ang puhunan, 7, 50 kung ibenta. Kung 1 milyon ang bumili, 40 tubo sa isa, ilang milyon yun? Kita mo, 40 milyones yun. Biro mo, panyo pa lang yun. Di pa kasama rin na ikapo. Hindi pa kasama rin yung inakupo. Paano hindi yayaman? Ay, yayaman Kaya nga sila, formidable, untouchable, iginagalang. Kaya sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kaya dumadakila sila Tinitingala sila, pati mga politiko. Yumaman kasi Saan ang galing? Sa miyembro. Paano na hold up? Niloko. Naglagay ng silo. Kasi kung ituturo mo Biblia, hindi ka naman yayaman niwala kayo ron? Ang mangangaral kung magtuturo ng Biblia, hindi yayaman. Kaya pagka yung pastor nyo, mayayaman, kabahan na kayo. Yun ang sinasabi ko sa mga kapatid sa samahan ito Pag nakita nyo ako yumayaman, dahil sa relihiyon, kabahan kayo, iwanan nyo na ako. Ibig sabihin, niloloko ko na kayo. Dahil kung hindi ko kayo loloko, hindi naman ako yayaman Paano kayo yayaman doon sa sinasabi sa Biblia? Napakaraming obligasyon ng isang mangangaral. Kaya yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Tiyak na tiyak ko, may mangangaral, hindi sa Diyos, manluloko. Nandadaya, pera lang ang gusto sa tao. At alam nyo kung ano bukod sa pera, kung ano gusto nila, basa sa 1:7 kay Timoteo. Ganito po ating mababasa mga kababayan. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Meron po ngayon mga nagnanasang maging guro ng kautusan. The prestige of being called reverend, teacher, guro, pastor, most reverend father. Yan. May kahit hindi naman pera ang gusto naman yung maging guro ng kautusan, kilalanin ng tao, tuturo-turo. Mismong yung tinuturo niya, hindi niya naintindihan. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yan ho ang panganib ng ating panahon. Alam nyo, takot kayo sa droga. Tayo mag-ingat, droga'y laganap. Sabihin niyo po sa may administrador nito, lagyan pa inang iba dyan. Tayo mag-ingat, manloloko'y laganap. Yon, lagay nyo. Marami ngayon. Yan droga, limitado ho ang maano niyan. Ang maipapahamak ng droga, limitado lang. Limitado. Bakit? Kasi bawal sa batas yan. Hindi pwedeng i-offer yan ng harapan. Maibebenta mo ba yan with advertisement on TV? Yan droga, maibebenta mo with advertisement on TV? Uhulihin ka ang pulis. Pero yung relihiyong mali, ina-advertise pa yon, lalaki ng streamers. May krusada! Ang mga demonyo! Yan, man. Nakikita mo sa daan yon. Krusada, lalaki ng streamers, nilalagay sa TV. Kaya yan, mabiling-mabili. O yan droga, limited ang maloloko niyan, ang maipapahamak niyan. Pero ang maipapahamak ng mga manlulokong mangangaral sa panahon nating ito, tandaan nyo, hindi mo malilimitahan. Bilyon tao ang naililigaw sa relihiyon. Bilyon tao ang niloloko sa ating panahon. Sabi ni Pablo, tamang-tama. Maraming mga tao ngayon, mangangaral, nagnanasalang maging guro ng kautusan, pero hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi. Wala namang malay sa Biblia tapos nangangaral na Ang alam lang sa Biblia 3:16 ng Juan nangaral na
O, yung nakadiskusyon ko rito sa Santa Cruz. Saan ba? Hindi, saan ko ba nakadiskusyon yun? Ha? Sa Santa Cruz, Laguna ba yun? Yun, nakadiskusyon ko rito. Ang pangalan nun Kaawa-awa. Ano nga yun? Oo, madlang awa. Ayun. Kawawa talaga. Kasi, di naintindihan yung sinasabi niya biro mo, miyembro ka nun, sa impyerno, punta mo nun. Kaya kailangan itong sinadjust yung topic. Paano makikilala yung tunay na mangangaral? Umpisahan po natin. Di pa nga pala tayo nag-uumpisa. Umpisahan natin. Paano makikilala yung tunay na mangangaral? Ito po ang pagkakakilalan. Iisa-isahin ko sa inyo. Hindi mo makikilala ang mangangaral sa anyo. Hindi po. Magkakamali kapag anyo ang tinignan mo. Ang katunayan, nagkamali sila kay Kristo No? Alam niyo po, ba't sinabi ko nagkamali sila kay Kristo? Nung tignan si Kristo sa pagkatao, natisod pa sila Pakinggan niyo sa Juan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagat ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at tumaron ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanglibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisampalataya sa kanya. Pansinin niyo po ito, kapatid ni Jesus ayaw sumampalataya kay Kristo Kahit ang kanyang mga kapatid hindi sumampalataya sa kanya. Tatanungin ko muna kayo, si Kristo ba tunay na mangangaral o hindi? Tunay. Pero mismo kapatid niya hindi sumampalataya sa kanya, anak ni Maria at ni Jose. Hindi lang sinasabi ng pari ito Sabi ng pari, si Maria raw, forever virgin, hindi nanganak ng iba. Hindi ho totoo yun. May kapatid ho si Jesus, nagkaanak si Maria at si Jose. Mismong mga kapatid ni Jesus, hindi sumampalataya sa kanya. Alam niyo kung ba't hindi sumampalataya sa kanya mga kapatid? Isipin niyo nakakakita sila ng milagro. Alam nila na si Jesus ay ipinanganak nang hindi sinipingan ni Jose si Maria. At natitiyak kong sinasabi ito ni Maria sa kanila, sa kanyang mga kapatid, na ang inyong kapatid na si Jesus hindi bunga ng pagtatalik ng tatay mo at ako. Kundi ito'y anak ng Diyos na ipinanganak ayon sa pangako ng Ebanghelyo. Pero hindi sa ganung paraan, hindi pa rin sumampalataya sa kanya yung kanyang mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Puntahan natin sa 6. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Kita nyo, yung palang mga kapatid na babae ni Jesus, kasama nung mga kaaway ni Jesus di ba? Kasama nung kanyang mga kaaway, yung mga kapatid na babae ni Jesus. At siya'y kinatitisuran nila. Kita nyo, pag ang titignan mo, pagkatao, matitisod ka pa kasi, paano maniniwala sila? Mismong kapatid ni Jesus, di naniniwala sa kanya. Tapos, yun naman mga kapatid ni Jesus, kaya hindi naniniwala sa kanya, impluensyado naman ng mga kaaway ni Jesus. At gusto pa nga nitong mga kapatid ni Jesus, pumunta siya dun sa Galilea para mapatay na nga si Jesus. Mirin niyo yan? Tunay na mangangaral. Pero nung tignan nila sa pagkatao, hindi sila naniwala Di ba? Tingnan nyo, ito pa isa.
Tunay na mangangaral ito, pero nung tingnan sa pagkatao, nagkamali sila eh. 4:13. Basa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan Oh. at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila. Nakita nyo? Si Pedro at si Juan, pangunahin sa mga apostol, walang pinag-aralan. Ngayon, yung mga pare ang pinangangalandakan. Kaya raw sila ang mga sugo ng Diyos. 12 taon daw sila sa seminaryo. Oh. Itong mga apostol ni Kristo, walang pinag-aralan eh. Mga mangmang. Walang educational attainment. Kaya hindi sila masyadong naniniwala dahil mamangmang. Kinatisuran pa nga nila mga apostol eh. Ayan, isa po yan sa dahilan. Pero tunay na mangangaral ang mga apostol. Kaya kung ang pagbabatayan mo, yung pinag-aralan o yung pagkatao, magkakamali ka. Maraming nagkamali kay Kristo eh. Maraming nagkamali sa mga apostol. Saan ka ngayon magbabatay? Para makilala mo yung tunay na mangangaral. Pakinggan nyo, sa 7 ni Juan, ganito ating mababasa. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Alin ho ang makikilala? Ang liwa-liwanag nung sinabi ni Jesus eh. Makikilala niya ang turo. Saan mo kikilalanin ng mangaral? Sa turo, hindi sa bagay. Pagkabihis naman ang pag-uusapan, makikilala mo rin bahagya. Pag nakakita ka ng mangaral, laging may bulaklak. Iba ibig sabihin nun. Di ba mga kababayan, ano? Pag nakakita ka ng mangaral, laging ang Amerikana ay kulay pula. Duda ko ron, mga kapatid. At kung araw-araw iba ang Amerikana, makikilala mo, ibig sabihin maraming pera. Biro mo, araw-araw iba Amerikana, hindi na yata sinusuot uli. Pero bahagya lang yun. Hindi yun ang sapat na batayan para makilala mo yung tunay at hindi. Ang pinakabatayan sinasabi ni Jesus, makikilala mo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayon, dalawa pala mangangaral eh. Isa, kung magturo mula sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Paano ba pagkakaiba nun? Tuloy natin ang basa. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Ayun. Pag ang mangangaral pala, kung magsalita, pansarili lang, malalaman mo naman yung pansarili lang kung magsalita eh. Ang dala-dala hindi Biblia eh. Alam niyo kung ano ang dala? Kapirasong papel. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano kayo pagpapalain. 7 ways to prosperity. Nakikinig kayo? Gusto niyong pagpalain? Sino gusto magpalain? Taas ang kamay. Taasang. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ngayon, eto, paano kayo pagpapalain? Number 1, magbigay ng ikapo. Yan. Number 1. Daldal lang. Walang Biblia. Daldal yun. Number 2, magbigay na love offering. Yan. Number 3, magbigay ng miracle seed faith. Puro magbigay eh. Tama naman yun, pinagpala nga siya. Naubusan ng miyembro. Sa kanya napunta lahat ang pera. Kaya yung pangako niya, pag nagbigay kayo, pagpapalain kayo, siksik, liglig, umaapaw. Yung mga miyembro,
antay na sila, masiksik, maliglig at umapaw. Pero bandang huli, nakakahalata sila ay, kumbaga sa sako ng bigas, unti-unti nang bumabagsak. Kasi yung sako, pag mayroong laman, nakatayo. Pag nauubos, unti-unti na bumabagsak. Yung miyembro bumabagsak na. Yung kay brother, marami na. 125 million na ang deposito sa BPI. Savings pa lang yun, ha? Pwera pa sa ibang bangko. Kaya, sabi ng Biblia, makikilala ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Ang nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Mahalata mo naman yung pansarili lang ang sinasabi, hindi binabase. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo. Sugo ito, Ang hinahanap niya, yung kaluwalhatian nung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Yun pala ang totoong mangangaral. Yun ang tunay, yung totoo. Ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon, totoo. Sa kanya'y walang kalikuan. Kaya para makilala niyo mga aral kung sa Diyos, dapat ang aral niya, ang turo, walang kalikuan, walang mali. Ayan o, pag napuntusan mo isang mga aral, ang turo'y mali, hindi sa Diyos yan, kahit maganda pan lalaki. Huwag kayo maniwala. Kahit sabihin pa pinakamabait pa yung tao sa mundo, pagka ang turo mali, hindi totoo sa Diyos yan. Kasi yung sa Diyos, hindi nagsasalita sa sarili eh. Kung hindi nagsasalita sa sarili, saan ang gagaling ang sinasabi? Para ang isang mangangaral, huwag magsalita na mula sa sarili, saan dapat manggaling ang sasabihin niya? 12 Gs, pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Basa. Humanap ang mangangaral. Ano utos sa mangangaral? Humanap ang mangangaral ng alin? Ng mga nakalulugod na salita. Saan hahanap? At ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ayun. Para wag kang magsalita na galing sa sarili, hahanap ka sa mga nakalulugod na salita. Saan ka hahanap? Nang nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Therefore, maghahanap ka sa nakasulat. Hindi ka kukuha sa sarili. Hahanapin mo sa nakasulat. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 4:6 ng unang Korinto. Upang sa amin, sabi ng mga apostol, sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun. Yun ang pala naman madali namang para wag kang maloko Matuto kayo sa amin. Huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Tanyo? Kaya tatanungin nyo si Brother Mike. Brother Mike, yung bang miracle seed faith nakasulat? Asan? Meron ba yun? Yung bang miracle oil for sale nakasulat? Pag hindi na ipakitang nakasulat, layasan nyo si Brother Mike. Tama o hindi? Tama yun. Galit ba kayo? Kaya magagalit. Totoo lang sinasabi ko Kahit tawagin nyo si Brother Mike, sasabihin ko sa harap niya yun Kung ang sinasabi ni Brother Mike nakasulat, maniwala kayo. Nakasulat Utos ng Diyos. Di tanggapin mo. Pag tinanggap mo yon, hindi ka kay Brother Mike naniwala. Sa Diyos ka naniwala dahil ang Diyos may-ari nun. Pero pag tinatanggap mo, salita ni Brother Mike, wala naman sa nakasulat, hindi ka sa Diyos naniniwala. Kay Brother Mike ka naniniwala. Kaya ang dapat itawag sa'yo? Marianista. Diba? Mariano pangalan nun Hindi ka Kristiyano nun, Marianista ka.
yun eh. Hindi naman mahirap intindihin yun eh. Gusto mo maligtas, maghanap ka ng mangangaral na kung magsalita, hindi nagmumula sa sarili, kundi sa nakasulat. Sabi ng Biblia, humanap ang mangangaral ng nakalulugod na salita, ng nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Ayun ang sinasabi sa Biblia. Kaya mahirap mga kapatid na madaya ka pag susundin mo yung nakasulat sa Biblia. O, madadaya ka ba pagka susunod ka sa nakasulat? Hindi naman eh. Madali lang naman maghanap eh. Eto, tingnan ninyo ha. Tanong. Kapatid, Santa Cena. Oh, galing. Banal. Santa, banal. Cena, hapunan. Okay ba? Okay ba mga kapatid? Okay. Santa Cena. Banal na hapunan. Okay ba mga kababayan? Okay. Banal na hapunan eh. Sino ba naman ang ayaw dun sa banal? Kaya nga Santa Cena eh. Englishin. Ano ba sa English? Last Holy Supper. La Ultima Santa Cena. The Holy Supper. Last Holy Supper. Okay. Tinuro Santa Cena. Okay, hindi ako tutol doon. Nakasulat Santa Cena eh. Kaya lang, nabasa ko sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Santa Cena, 9 a.m. Sabi ko, ano yun? Santa Cena, alas 9 ng umaga. Hindi Cena yun. Merienda yun. Dapat Santa Merienda. Kasi kung Santa Cena, dapat gabi. Di ba ang Cena ay hapunan? Ba't naman ang Iglesia ni Cristo yung mag-Santa Cena ay alas 9? Galit na galit ngayon sa akin ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil pinupuna ko. Masama bang pumuna? Kung kayo, puna kayo ng puna sa Katoliko, pag kayo naman napuna, gagalit kayo. Hindi kayo sports-minded niyan. Sport lang, trabaho lang naman to eh. Walang personalan. Pero mo Santa Cena eh. Banal na hapunan, ginawa mo alas 9 ng umaga. Pangit. Eto ba? Santa Cena. Di ba si Kristo nag-Santa Cena saka mga apostol? Ang tawag nga, Holy Supper, Last Supper eh. Kaya pala last, wala nang kasunod. Pagka ba last, may kasunod pa. Kaya nga Last Supper eh. Nag-Santa Cena sila. Alam nyo, nung nagsasanta Cena na sila, kumuha si Kristo ng tuwalya. Hinubad niya yung damit niya. Binalot niya sa katawan niya yung malaking tuwalya. Hinugasan niya ng paa ang mga apostol. Pagkatapos niya mahugasan ng paa, pinunasan niya ng tuwalya na nakabalot sa kanya. Ayan. Nung mag-Santa Cena, Iglesia ni Cristo, inalis yung hugasan ng paa. Wala kasing kita ron eh. Di ba? Inalis nila yung hugasan ng paa. Alam niyo, pinalit. Abulo yan, nakasobre, palakihan. Tama o hindi? Nasa Biblia ba yon? Wala pala eh. Ba't Iglesia ka pa rin ni Cristo? Hirap sa inyo eh. Wala sa Biblia. Dapat. Sabi, kung gusto mong makilala yung mangangaral, kung ang sino man tao ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng sariling kaluwalhatian. Dapat ang humahanap ng kaluwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Kaya yung mangangaral, kung sa Diyos, makilala mo yung tunay eh. Paano? Walang turong mali, walang turong galing sa sarili. Ang turo niya, galing sa nakasulat. Ayun. Simple lang naman eh, mga kababayan eh. Tanungin mo ang pare, Padre, utos po ba sa atin ang makinabang? Opo. Anong batayan? Ayan, sinabi ni Jesus, inumin niyo ang aking dugo, kainin niyo ang aking laman, dahil ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Okay, nasa Biblia. Okay yun. Saludo ko ron.
Oh. Tanong, nung ipatupad mo, Padre, okay ba? Oh. Tanggapin mo ang mahal na katawan ni Jesus. Huwag mong nguyain. Oh. At kinuha niya ang kalis at nagpasalamat at ibinigay sa kanyang mga alagad. Ano sabi? Basa. At dumampot siya ng isang saro Oh. at nagpasalamat Oh. at ibinigay sa kanila Oh. na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Ayan. Nung kunin ni Kristo yung kalis, yung cup, nagpasalamat siya. Sinabi niya, uminom kayo lahat dyan. Ang pari naman ang ginawa. Kinuha ang kalis, nagpasalamat. Ako lang ang iinom. Amen? Dinoloko tayo, hindi. Pag nagpaloko kayo, mga gonggong kayong lahat. Sinabi ni Jesus eto yung kopa. Uminom kayong lahat dyan. Ang ginawa ng pare, ako lang ang iinom. Pinakain ka, di ka pinainom. Tama ba yon? Basa. 32. Pakinggan nyo. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ano sabi ng Diyos? Kung ano ang utos ko, isasagawa mo. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. Bakit ginawa mo sa amin, Padre? Pinakain mo kami, ikaw lang ang uminom. At nung kumain ka, ang laki-laki nun sa'yo. Di ba, ang laki nung kanya, kaya nga ginaganon niya pa yung sa'yo, hindi mo nagaganon, kasyang-kasya sa bunga. Yung kanya, laking ganon, no? O, kita nyo? Hindi naman niya tatama yan, Padre. O, paano ngayon yan? Ang sabi, nakasulat. Hindi nakasulat yung ginagawa mo Sabi ng nakasulat, huwag mo dadagdagan. Kung ano inutos ko sa'yo, siya mo lang isasagawa. You must not add or take away from it. Sabi ng Biblia, huwag mong dagdagan yung utos, huwag mo naman babawasan. Gaano kalaki ang parusa sa nagdadagdag at nagbabawa sa utos? Basa, pakinggan nyo, sa 22. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Tindi nun, Pag nagdagdag ka, daragdagan ka ng Diyos ng salot. Bukod sa nakasulat na ron, daragdagan ka pa. Pag inalis mo naman, nag-alis ka, aalisin ang bahagi mo sa bayang banal. Di impyerno punta mo nun. Kaya kung ang mangangaral may takot sa Diyos, hindi niya babawasan, hindi niya dadagdagan nito Dapat eksakto. Kasi ang Diyos ay eksakto. Naniniwala po kayo, ang Diyos eksakto? Ay, ang Diyos po hindi pwedeng kalkulasyon. Pati langit may eksaktong sukat Sabi ng mga sintipiko, yan daw universe, wala raw yan sukat. Yan daw bunga ng Big Bang Theory. It is an always expanding universe. Sabi ko, mga tonto tong mga scientificong ito, mga tonto. Biro mo, wala raw sukat, palaki raw ng palaki. Mali, hindi ko totoo yan. Sa Biblia, lahat ng bagay may sukat. Kaya nga ang Diyos, nung gawin niya, may pisim panukat Ma-imagine mo gaano kaya kahaba yung PC na yun, Basahin natin, kapatid na Will. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Kita niyo, may panukat yan tinan niyo, bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Ang mundo, gaano kalayo sa araw?
Di ba may sukat? Gaano kalayo ang mundo sa buwan? May sukat. Pwede ba mga kababayang ilapit-lapit ng konti sa araw ang mundo? Hindi. Pag inilapit mo pa ng konti sa araw, masusunog tayo. Ilayo mo naman ng konti, magyeyelo naman tayo. Kaya may sukat yun eh. Di ba? Tingnan nyo, lahat ng ginawa ng Diyos may sukat. Wala akong nakita at wala akong naisip na ginawa ang Diyos na walang sukat eh. Lahat po yan may sukat. Bakit? Ang Diyos po eksakto. Kaya pagdating sa utos, gusto ng Diyos eksakto. Aba, ang nangyayari sa iba, binabawasan yung utos, dinadagdagan naman ng iba. Kaya ang mga apostol, tinanghal na mga dakilang mangangaral ng Diyos, kaya sila'y pinangalang mga banal na apostol, mga tunay na alagad ni Kristo. Alam nyo, nung magturo sila, sukat. May sukat. Basa sa Efeso. Pakinggan nyo. Upang matalastas ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Kita mo, may luwang, haba, taas, lalim. Kailangan alam mo yung luwang, haba, taas, lalim. May sukat ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman huhihinga ng Diyos ng sobre. Hindi ka niya hihinga ng hindi mo sukat. Kailangan nakasukat. At ang sinusukat sa tao, yung kanyang kapasidad na umunawa. Dapat nating maintindihan yon. Kaya pagdating sa aral din, may sukat yan. Ang mangaral, may sukat na dapat ituro. Hindi po pwedeng kahit ano gusto mong ituro, tuturo mo. Hindi pwedeng kahit kailan mo gusto humingi ng abuloy, hingi ka ng abuloy. Mali yun. Hindi po pwedeng kahit ano gusto mo ipatupad sa miyembro, ipapatupad mo. Hindi ka naman emperador. Ikaw ay mangangaral. Ang ibig sabihin, mangangaral, may daladalang aral. Para makilala mo yung tunay na mangangaral, aral ang hahatulan mo. Relohero, saan mo hahatulan? Di sa ginawang relo, tama o hindi? Karpintero, saan mo hahatulan? Dito sa ginawang lamesa o kaya sa ginawang bahay. Yung artista, saan mo hahatulan? Di sa pag-arte, artista nga eh. Pero kung ang artista, walang ginawa kundi maghubad, hindi artista yon. Di ba? Hindi tawagin artist yun. Walang ka-arte-arte yun kundi maghubad eh. Doon lang siya kikita sa hubad. Para si ano. Yan na ibig ko sabihin. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.